Buong puwersa ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong para sa paghatid ng kaukulang tulong sa mga residenteng apektado ng Bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangunguna ng DSWD, tuloy-tuloy ang paghahatid ng pagkain at iba pang pangailangan ng ating mga kababayan. Yan ang balitang pambansa ni Clazel Pardilla. Sa kabila ng malakas na ulan at panganib na dala ng Bagyong Christine, sanib puwersa ang mga kawani ng pamahalaan sa pagresponde sa mga apektado ng bagyo. Sakay ng wheelchair, iniligtas ng 9th Infantry Division ang senior citizen na ito na naipit sa baha sa Bicol. Pinagtulungan namang alisin ng Philippine Coast Guard ang dalawang individual na ito na binawian ng buhay matapos matabunan ng lupa ang tinitirhang bahay sa barangay Magiron, Ginobatan, Albay. Patuloy naman ang rescue operations ng PCG sa mga binaha at mabilis sa pagsaklolo sa mga naapektuhan ng landslides at lahar. Sa bayan ng Jovellar sa Albay, agad na nagtayo ng modular tent ang DSWD bilang pansamantalang tirahan ng mga nawalan ng bahay dahil sa pananalasa ng bagyo. Sa Irosin, Sorsogon, inilikas ng DSWD ang 400 pamilya at binigyan ng family food pack. Ni-rescue naman ng ahensya ang ilang residente sa Bato, Catanduanes dahil sa banta ng pagguho ng lupa at mabilis na pagbaha. Sa Matnog Port sa Sorsogon, lumobo sa 700 pasahero ang bigong makatawid ng dagat dahil sa lakas ng alon. Umabot naman sa 300 ang hindi makabiyahe sa Pilar Port, habang sa Tabaco Port sa Albay, higit 600 individual ang na-stranded. Agad na nag-abot ng hot meals at food pack ang DSWD. Puspusan din ang pagtulong sa iba pang lugar sa bansa. Sa Eastern Visayas, nagpadala ng mga rescue equipment sa Samar ang 8th Infantry Division. Sa probinsya ng Cotabato, nakatanggap ng pagkain at sleeping kit mula sa DSWD ang 123 pamilyang apektado ng bagyo. Sa Apayao, naghatid ng 1,700 food pack ang DSWD, katuwang ang 17th Infantry Battalion at reservist ng Philippine Army. Mula sa PTV, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.